surgeon at thank you po for your service, Doc, sa libreng konsultasyon. Salamat po. Thank you, Doc. Okay, thank you very much. Okay, yan po si Dr. Anthony Yap. Naku, partner Migs, Oo. meron lang pong nagaganap po ngayon ang isang live press briefing mula po dyan sa Malacanang. Ito ay hindi lamang upang makalikom tayo ng more than 110 million minimum possible proceeds from the luxury vehicles. Mas importante dito sa pera o pondo na maaari natin makuha ay ang simbolismo at ang pagpapahalaga natin na pag ikaw ay gumawa ng mali, ikaw ay mananagot at ang pera ng bansa dapat ay pakinabangan ng ating mga kababayan. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eugene Fernandez, IBC 13. Good morning, Yusek. With regards to the auction of the Bureau of Customs regarding with the luxury cars, how would the government ensure that the proceeds of the auction would be felt by the Filipinos, especially the, allegedly it came from the flood control anomalies? Paano po natin ma-ensure na mapaparamdam sa mga Pilipino yung proceeds na to? Ang proceeds po na ito ay mapupunta sa forfeiture fund pero hindi po ito gagamitin ng diretso ng BOC. Ito po ay iririmit po sa National Treasury. So, gagamitin po ito para sa taong bayan, lalo na ngayon na ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. So, makakasiguro po tayo sa pamamahala ni Pangulo Marcos Jr. na mga pondong ito ay dapat magamit sa tama. Do we expect as well na it will also be fund, flood control as well, especially that it came from a flood control scandal? Hindi natin masasabi sa ngayon kasi ito ay mapupunta sa National Treasury. Pero definitely, dapat magamit ito sa tama para sa serbisyo sa taong bayan. Okay, thank you po, Yusek. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, 2 topics lang po. Unahin ko lang yung sa SALN. May we get, ma'am, the wisdom behind hiring Cuervo appraisers to come up with its own version of network ni President Marcos? Kasi parang yung sa mga previous SALNs, ma'am, di ba? Kung ano po yung, parang isa lang po yung... Cost of acquisition? Bakit po merong appraisers, ma'am? Hindi ba mas maganda kung makikita nyo kung ano yung value, yung updated value ng mga properties? Mas maganda, mas maliwanag, mas transparent. For transparency purposes po ito. Para mas maganda rin makita ng taong bayan kung magkano na yung value ng mga properties na dating na-acquired before. Dahil darating yung panahon na sasabihin nila na ito na yung value niyan. So, dapat i-declare din. So, wala namang mali doon. Mas maganda nga po. Okay, ma'am. Ma'am, another topic. May we get your response to the remarks made by former Executive Secretary Bersamin that he did not resign, contrary to your statement last Monday that he quit from his post out of delicadeza. Ma'am, what was the basis of your announcement po nung Monday, kung meron pong ganitong denial on his part? Unang-una po, mayroon muna tayong babasahin para po sa tinuran po ng ating mahal na si Executive Secretary Lucas Bersamin. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Ma'am, E.S. Bersamin admitted that he felt bad doon po sa naging announcement and na-mention po niya na on the morning po ng Monday, meron pong tumawag sa kanya, a close friend of his, and hindi raw po ito taga palasyo, asking him to exit the cabinet. May we know po, ma'am, kung meron kayong information, given na kayo po yung nag-announce nung resignation, kung tungkol saan po yung naging phone call na to, or sino po kaya yung kausap ni ES? Wala po tayo. Hindi po tayo privy sa kanilang usapan. Kung sino man po yung sinasabi niyang kaibigan na nakausap niya. Wala po tayong kinalaman doon. Thank you, ma'am. Follow-up question, Alexis Romero, Philippine Star.
Yusek, former ES Bersamin said, masarap lang daw pakinggan yung delikadesa, pero hindi naman daw ganun yung nangyari, no? Do we still stand by our statement that he resigned out of delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni ES Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. At kung ano po ang sinabi lamang po ng palasyo, yun lamang po ang ating in-announce. Follow-up related lang, Yusek, ano? Kanina may nabanggit na pabiro si Presidente about a cabinet shake-up, even jesting na si FL daw po ay magiging ambassador for OFWs. Magkakaroon ba talaga ng Shake up? Sabi mo, pabiro. minsan half-meant, di ba? Minsan ang mga joke. Tingnan na lang po natin. Kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so, yun muna po tayo. Face value. Sa ngayon po ay wala pa po sa ating ina-announce or isinasabing update patungkol dyan. Salamat po. Next question, Ivan Mayrina, GMA News. GMA News. Morning, Yusek. With the very important cabinet secretaries, no less than the executive secretary and the budget secretary being removed from the cabinet at may mga undersecretaries being investigated for conspiracy to commit plunder, is there an internal investigation ongoing, considering that the scandal has possibly hit the high levels to the low levels of the bureaucracy? Sa ngayon, wala pa pong pinapaabot sa atin kung may internal investigation dahil sabi nga natin kung ano man po ang issue patungkol sa flood control projects at infrastructure, nandiyan naman po ang ICI para mas maging independent po ang pag-iimbestiga. Sinabi niyo rin po, baka may mga ibang cabinet secretaries, if they feel that they are involved, mas magandang pangunahan na mag-resign na lang. But aside from that call, is it safe to say at this point that everyone is under investigation? Hindi ko po masasabi. Pinag-iisipan ko, parang wala po ang masasabi ng lahat ay under investigation. So, ang maaari lamang pong sinasagawa ng Pangulo yung performance ng bawat kabinete. At yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sinasabi natin maanumalyang flood control projects at wala naman pong nababanggit o nasasabi, parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol dito. Ma'am, with cabinet secretaries being made to resign or resignations being accepted as you announced, and seemingly given graceful exits, paano po masisiguro ng administrasyon that they will be made to stand investigation and eventually prosecution should it come to it? Wala na po sa kamay ng Pangulo yan. Yan po ay maaari na sa kamay na po ng ICI, maaari na sa kamay na po ng Ombudsman, DOJ. Sila na po ang mag-iimbestiga. Pero hindi ho ba by allowing them to resign, parang nabibigyan sila ng free pass na to escape accountability? Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po. At sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung Executive Secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former Executive Secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign?
Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba nababiolate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Next question, Ann Soberano, Bomboracho. Yusek, good afternoon. Reaction lang from Palace. Magti 3 months pa lang po si House Speaker Bojo D at may mga ulat na pong papalitan umano siya. At ang napipisil po daw ng Malacanang, ito pong si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Do tinanggi naman po ni Representative Puno na may ganitong issue. Totoo po ba na si DS Puno po ang nais ng palasyo para maging susunod na House Speaker? Ang pagpili po kasi ng liderato ng Kongreso ay wala naman po sa kamay ng Pangulo. Kung ano po ang kanilang magiging desisyon dyan, kung ano ang kanilang pagiging pagpapatakbo dyan, hindi po yan saklaw ng Pangulo. So, nasa kanila po yan, kung ano po yung nais nilang gawin sa House of Representatives. Wala po bang impluwensya si Pangulo na pwedeng ito yung pwede nating ilagay? Wala po akong nakikita at wala pong ganun. Thank you, ma'am. Last question is from Let Narciso, DZRH. Yusek, sabi po ng AFP, posible daw na foreign-funded yung ilang destabilization efforts. May ganito po bang impormasyon na natatanggap ang palasyo? Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito ipagtataksil sa bayan. At hindi po nararapat ito na pinanghimasukan tayo ng ibang bansa. Ang politika natin ay mukhang pinanghihimasukan na ng ibang bansa. So, hindi po maganda. Sana hindi po lumalim pa ang itong klase mga aktibidad kung nagpopondo lang naman din po ay ibang bansa. May direktiba po ba ang Commander-in-Chief tungkol dito? Still, ganun pa rin po. Kung ano po ang hindi dapat sa bansa, kung nasihira po ang interes ng bansa, dapat pong mas imbestigahan po. Pero sa ngayon po, chinecheck lamang po ito. Continuous looking on this matter, ang AFP. That is the last question, Yusek. Thank you very much. League of Provinces of the Philippines, nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon. Inaasahang magbibigay ng courtesy call ang LPP ngayong hapon kay Pangulong Marcos Jr. Layunin ng courtesy call ng LPP na maipaabot ang kanilang suporta sa liderato ni Pangulong Marcos Jr. at ang kanilang suporta para sa pagpapasa ng mga mahalagang legislative proposals. Nagpapatuloy din ang kumpiyansa ng LPP sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang magandang hangarin sa pag-unlad ng bansa. Nagpapasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa walang humpay na tiwala at kumpiyansa ng LPP para sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy din ang pamahalaan upang itaguyod ang transparency, accountability, at responsableng paggamit ng pera ng bayan, lalo na sa national na pagproseso ng budget.